Isang entry mula sa Benguet State University Research Annex, 2018. Hindi ko dapat ito sinusulat, pero mas masahol kung tuluyang mawala ang lahat ng ebidensya na nangyari ito. Kung may makabasa man ito, huwag ninyong hanapin ang mga taong nabanggit dito. Huwag kayong pupunta sa lugar na tinutukoy ko at huwag sa anumang dahilan magdala ng sample pauwi. Nagsimula ang lahat noong ipinadala ako sa isang pansamantalang research annex ng Benguet State University sa gilid ng Baguio, malapit sa isang abandonadong greenhouse na dating ginagamit ng isang private agricultural group. Ang opisyal na pakay, Soil Microorganism Survey. Ang hindi opisyal, may natagpuan ng isang grad student na hindi umaakma sa anumang kilalang organismo. Ang pangalan ng estudyante ay Miguel Ramos. Natagpuan niya ang sample sa lupa malapit sa dating greenhouse matapos mapansin na may bahagi ng lupa na laging mukhang bago. Parang laging kakahukay lang kahit walang dumaraan doon. Inilarawan niya ito bilang parang manipis na hibla ng ugat na gumagalaw ng marahan. Hindi gumagapang, kundi parang humihinga, parang bumubuka at sumasara. Tinawag niya itong Specimen 867. Dinala niya ito sa lab, inilagay sa sealed container at nagsimulang obserbahan. Makaraan ng 2 araw, napansin namin ang kakaiba. Ang sample ay hindi lumalaki. Sa halip, nadodoble. Hindi sa paraan ng bacteria o fungi, walang division, walang mitosis, basta may 2 eksaktong kaparehong hibla sa loob ng lalagyan. Sa ika-3 araw, 4 na. Sa ika-4, 8. At lahat sila eksaktong pareho. Parehong haba, parehong galaw, parehong reaksyon sa liwanag at init. At ang mas nakakatakot, kapag tinanggal ang isa at sinunog o nilagyan ng acid, hindi nababawasan ng kabuuang dami. Sa susunod na oras, balik ulit sa dating bilang. Parang hindi namin tinatanggal, para bang binabalik nito ang sarili. Parang hindi ito isang organismo, kundi isang proseso, isang function ng lupa. Sa ika-5 araw, may nangyaring mali. Isa sa mga assistant, si Lara, ang naglinis ng working table. Hindi niya napansin may nahulog na manipis na hibla sa sahig, halos parang piraso ng buhok. Natapakan niya ito. Pagkalipas ng 2 oras, nagsimula siyang mangati sa paa. Kalaunan, parang may gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Inakala naming allergic reaction lang, pero kinabukasan, napansin naming may manipis na linyang gumagalaw sa ilalim ng balat ng paa ni Lara. Parang ugat, pero wala sa tamang direksyon ng veins at dahan-dahan itong umaakyat. Nang mag-MRI kami, nakita namin na hindi ito parte ng katawan niya. Nasa pagitan ito ng layers ng tissue, parang nakikisakay. Sinubukan naming operahan. Tinanggal namin ang isang bahagi. Kinabukasan, bumalik ito. Pero ngayon, 2 na. Isa sa kaliwang paa, isa sa kanan. At pareho ang galaw. Parang tinutularan itong sarili sa loob ng katawan ng tao. 1 linggo matapos yon, biglang nawala si Lara. Hindi siya nag-file ng leave. Hindi siya nagpaalam. Hindi rin siya nag-uwi ng gamit. Ang huling nakakita sa kanya ay ang guard sa annex. Nakita raw niyang pumasok si Lara sa greenhouse bandang 10:00 ng gabi. Hindi na siya lumabas. Pinuntahan namin ang greenhouse. Walang bakas ng laban, walang dugo, walang sapatos, walang cellphone. Ang merong lang ay lupa. Makapal, sariwa, parang bagong hukay. At sa ibabaw nito, may maninipis na mga hibla, libo-libo, gumagalaw na parang mga ugat na naghahanap ng something. Doon nagsimula ang mga pagkawala.
isang maintenance worker, isang driver, 2 estudyante. Lahat huling nakita malapit sa greenhouse at tuwing may nawawala, mas dumarami ang mga hibla. Nagsimula na kaming magsara ng annex, nagsumiti na kami ng report sa admin. Pero bago pa man ito makarating sa tamang opisina, dumating ang isang grupo ng mga taong hindi nagpakilala. Hindi sila pulis, hindi rin militar, pero dala nila ang mabigat na authority at dala nila ang mga lalagyan. Sinabi lang nila, may containment breach, kailangan naming kunin ang lahat ng sample. Tinanong namin kung saan dadalhin, hindi sila sumagot. Kinarga nila ang mga lalagyan, pero may isang lalagyan na hindi nila nakita. Isang maliit na sample na itinago ni Miguel sa personal locker niya. Gusto raw niya itong pag-aralan pa. Kinabukasan, wala ng Miguel. Hindi niya iniwan ng kusi. Hindi rin siya nag-text. Ang locker niya ay bukas at sa loob nito, wala ng sample. May natira lang na maninipis na linya sa loob ng metal, parang bakas ng ugat. At sa sahig, may sariwang lupa. Doon ko naiintindihan. Hindi ito kumakain ng laman. Hindi nito sinisira ang katawan. Hindi ito pumapatay sa paraang maruras. Sa halip, ginagaya nito ang istruktura ng kung anong nakapaligid dito. Sa lupa, ugat. Sa lalagyan, hibla. Sa loob ng katawan ng tao, veins. Unti-unti ka nitong tutunawin mula sa loob kaya walang bangkay, walang dugo, walang bakas. Hindi sila nawawala. Ginagawa silang pataba sa lupa ng Baguio ng nilalang na ito. Kaya siguro laging masagana ang mga tanim doon. Umalis ako sa Baguio matapos ang lahat ng pangyayari. Hindi ako nagpaalam, hindi ako nag-resign. Iniwan ko ang lahat. At hanggang ngayon, may natatanggap akong email mula sa isang anonymous account. Walang laman, walang subject, at hindi pwedeng replyan. Pero may attachment. Isang larawan ng lupa, isang larawan ng greenhouse, isang larawan ng aking apartment kuha mula sa labas ng bintana ko. At sa bawat larawan, may iisang detalye. Isang manipis na linya sa gilid ng frame. Parang ugat, parang hibla, parang may sumusunod. Kung mabasa mo ito at nasa Baguio ka, kung may mapansin kang lupa na laging mukhang bago, kung may makita kang manipis na gumagalaw na hibla sa sahig, sa lupa o sa balat mo, huwag mong hahawakan, huwag mong tatapakan, huwag mong iuuwi. Dahil kapag napansin ka nito, hindi ka nito sasaktan. Papalitan ka lang nito. At walang makakapansin na wala ka na. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.